Masamang balita para sa Dallas Mavericks matapos magtamo ng panibagong injury ang kanilang sentro na si Anthony Davis sa laban kontra Golden State Warriors kanina. Sa ikalawang quarter pa lamang ay napilitan ng lumabas ng laro si Davis dahil sa groin spasms ayon sa opisyal na pahayag ng koponan at tuluyan na siyang hindi na pinabalik sa natitirang bahagi ng laro. Naganap ang insidente ng second quarter nang biglang huminto si Davis habang tumatakbo. Kita sa replay na agad niyang hinawakan ang bahagi ng kanyang singit bago maupo sa bench at asikasuhin ng medical staff. Sa kanyang maikling oras sa loob ng court, nagtala lamang siya ng 3 puntos, 3 rebounds at 2 blocks sa wala pang 11 minuto ng aksyon. Dagdag pa rito, wala pang malinaw na update kung kailan makakabalik si Anthony Davis mula sa kanyang panibagong injury. Matatandaang bago pa ito ay nakaligtaan na niya ang 16 na laro dahil sa left calf injury at load management, dahilan para mas lalong mag-alala ang mga taga-subaybay ng Mavericks. Sa puntong ito, marami na ang nagsasabing tila inuubos ng sunod-sunod na injury ang karera ni Anthony Davis na halos taon-taon na lamang ay may pinagdadaanang pisikal na problema. Dahil dito, may mga pananaw na kung sila ang Dallas, mas mainam na i-trade na si Davis habang mataas pa ang kanyang value kaysa tuluyang bumagsak ito. Sa isang posibleng trade scenario, maaaring makakuha ang Mavericks ng isang star player o solidong role players, kalakip ang mga future draft picks, na maaaring maging mahalagang piraso sa pagbuo ng mas batang core na maayos na maipapalibot kay Cooper Flagg sa hinaharap. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tama na para sa Dallas na i-trade si Anthony Davis bago pa mahuli ang lahat o bibigyan nyo pa siya ng isa pang pagkakataon? Samantala, muling nadismaya ang mga tagahanga ng Los Angeles Lakers matapos silang matalo sa Houston Rockets sa mismong bahay nila nitong Christmas Day. Mula pa lamang sa unang bahagi ng laro, kitang-kita na ang problema ng Lakers kontra sa mga kuponang may athletic size at physical na laro, isang isyong paulit-ulit na bumabalik ngayong season. Nahulog agad sa alanganin ang Lakers dahil sa sunod-sunod na early turnovers na sinamantala ng Rockets. Dagdag pa rito, hindi na nakabalik si Austin Reeves sa ilang minuto sa second quarter na lalong nagpahina sa opensa at ball movement ng Los Angeles. Sa ilalim ng basket, talagang talong-talo ang Lakers, lalo na sa rebounding battle kung saan tinambakan sila ng Rockets 58 rebounds laban sa 31 lamang ng Lakers. Sa kabila ng pagkatalo, may ilang positibong nakita, particular kina Jared Vanderbilt at Marcus Smart na nagpakita ng effort at tapang upang tapatan ang pisikal na laro ng Houston. Gayunpaman, malinaw na hindi sapat ito upang mabawi ang malaking lamang ng Rockets sa depensa at sa loob ng pintura. Sa kabuuan, muling lumutang ang pangangailangan ng Lakers na kumuha ng isang player na tunay na makakatulong sa depensa at rebounding, lalo na laban sa mga batang koponan na mabilis, malalakas at agresibo sa ilalim. Kung hindi ito maaagapan, posibleng patuloy na maging problema ang ganitong uri ng matchup para sa Los Angeles. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kailangan na ba talagang gumalaw ng Lakers para palakasin ang kanilang depensa at rebounding? Samantala, uminit naman ang NBA trade talks matapos maglabas ng matapang na opinyon si Bill Simmons tungkol sa kinabukasan ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Ayon kay Simmons, posibleng papalapit na sa huling yugto ang panahon ni Draymond sa Bay Area, lalo na matapos ang panibagong tensyon sa pagitan niya at ni head coach Steve Kerr. Para sa ilan, bahagi na ng identidad ng Warriors ang tapang at emosyon ni Green, pero lumalabas na ngayon ang tanong, epektibo pa ba ito o nagiging pabigat na habang siya ay tumatanda? Sa pananaw ni Simmons, malinaw ang pagbabago. Hindi na raw ito ang parehong Draymond na kayang kontrolin ang laro sa pinakamalalaking sandali. May mga pagkakataon na ang sobrang emosyon ay nauuwi sa problema imbes na solusyon. Dito niya ibinato ang isang ideya na agad umalingaw-ngaw sa buong liga. Paano kung mapunta si Draymond Green sa Los Angeles Lakers, kapalit ng isang piraso gaya ni Rui Hachimura at matching contract? Para sa Lakers, ito ay hindi lang basta haka-haka. Kung titignan ang kasalukuyang pangangailangan ng koponan, swak na swak ang profile ni Draymond, isang veteranong defender, mataas ang basketball IQ at sanay sa pressure ng playoffs. Sa tabi ni LeBron James at Luka Doncic, maaaring bumalik ang halaga ni Green bilang glue guy. Hindi kailangang umiskor ng marami, kundi kontrolin ang depensa, ayusin ang komunikasyon at magbigay ng leadership sa loob ng court. Samantala, sa Golden State, malinaw na ligtas na ang legacy ni Draymond bilang core ng dynasty. Pero ang tanong ngayon ay hindi na kung ano ang nagawa niya noon, kundi kung saan pa siya mas makakatulong sa kasalukuyan. At kung may team na kayang i-maximize ang natitirang lakas, tapang at karanasan ni Green, iyon ay ang Lakers. Isang organisasyong marunong humawak ng malalaking personalidad at championship level expectations. Sa huli, maaaring hindi pa ito mangyari agad. Pero habang patuloy ang tensyon sa Warriors at naghahanap ang Lakers ng pirasong magdadala ng tibay at tapang sa playoff basketball, mas lalong lumilinaw ang isang ideya. Si Draymond Green ang klase ng manlalaro na dapat kunin ng Lakers kung seryoso sila sa titulo. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba si Draymond Green na ang kulang na piraso para muling tumatag at tumapang ang Lakers sa pinakamalalaking laban? Yeah, Draymond, look at this effort. You can't tell me he shouldn't.